Napakainam, napakabuti, napakaligaya ang sumamba sa Panginoon ng sama-sama. Bakit nga ba mayroong kapatiran? Bakit mayroong church? Ano ang ministry ng kapatiran na ating ipinupundar, ginagawa, pinagpapaguran, at kuminsan ay pinag-aalayan ng halos ng buong buhay? Yan po ang tema ng ating pag-aaral, pagre-review kung bakit nga ba tayo narito, bakit nga ba tayo may church. Dito po sa atin. Ano nga ba dapat ang mga qualities ng tahanan ng pamilya ng Diyos? Ama namin sa langit, malugod po kayo sa lahat ng aming ngayon dinadala sa inyong paanan, aming mga puso, aming mga handog, at ngayon, ang aming mga isip at buong pagkatao ay inyo pong sakupin, Panginoon. Mangusap kayo, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin, at kami inyong pagpalain. Turuan niyo kami na lagi naming maalala ang ugat ng lahat ng pinagmumulan ng aming mga ginagawa at kung anong dapat maging bunga ng mga ito. Dalangin namin, Ama sa langit, kayong maging tagapagsalita, tungtungan ang inyong paa, inyong lingkod, pagpalain ng Espiritu. Maging ang mga kapatid namin, mga mahal sa buhay na hindi kasama ngayon, pagpalain niyo saan man sila naroon, sapagkat kami nasa silong ng iisang langit, tumatawag sa iisang pangalan, kami, Panginoon, ay inyong kausapin. Pagalingin, palakasin, bigyan ng kaliwanagan. Sa ngalan ng aming tagapagligtas, ang iyong anak na si Jesus, itong aming dalangin. Dito po sa atin. At kung tayo po ay tahanan ng Diyos, bulwagan ng Panginoon, mga anak ng Diyos, mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, marapat na yung dito po sa atin ay nakasunod kung paano ang tahanan, ang pamilya, ang fellowship na binuo ng Panginoong Jesus. Sa Mateo 11:28 hanggang 30, ay naipakita rito ang napakaraming mga ideya kung paano marapat tayong mamuhay bilang mga Kristiyano. Sabi ng Panginoong Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at ibibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mula sa ang bagong magandang balita, Biblia. With just 3 verses, the Lord set the mission statement of His church. The mission, vision, goals, objectives, methods, and the culture of the Christian fellowship. Sa loob ng 3 mga maikling pananalita, ay ipinakita ng Panginoon kung paano bubuuin, kung paano pamamahalaan, at paano uurong at susulong ang kanyang iglesia. Ating tingnan ang ministry ni Jesus ayon sa kanyang mga binitawang salita. Ang ministry ni Jesus ay para sa lahat ng nahihirapan. Ito'y para sa lahat ng nabibigat ang lubha sa mga pasaning espiritual. Bagamat ito'y matulungin sa mga pasaning economical, mga pasaning politikal, at mga pasaning panglipunan, ang pangunahin na layunin ng kapatirang Kristiyano ay para tulungan ang mga nahihirapan sa mga pasaning espiritual. At sinabi niya, lahat. Walang itinatangi, walang tatanggihan, lahat ng nabibigatan. The Jesus Fellowship was a spiritual one for all the spiritually heavy laden of His time and for all time. Ano ang mga pasaning espiritual na tinutukoy ng Panginoon? Unang-una, siyempre, na mabigat dalhin, pasanin ng kasalanan. Pasanin ng makasalanang pamumuhay, ang mga gulo, panganib at hirap na idinudulot ng kasalanan. In the ministry of Jesus, in the temple, so to speak, of Jesus, in the family of Jesus, sin would be addressed. Sin would be removed. At isa pa pong mabigat na dinadala ng tao, hindi lang kasalanan, kundi ang bunga ng kasalanan. Ang usig ng budhi, kaparusahan, hatol ng Diyos, at hatol ng kapwa-tao. In the Jesus movement, the punishment for sin would be removed. Ang karanasan na mabigat ding dalhin ay ang karanasang maliitin at baliwalain ng kapwa dahil ikaw ay nataguri ang makasalanan ng marumi. Maipuwera, maitiwalag, laitin, pandirihan, isumpa dahil kinapos ka sa kaluwalhatian ng Diyos. In the Jesus movement, the stigma of sin would be removed. Yan ang kailangan mga gawin para pagaanin yung pasan ng mga tao.
Ano pa po mga pasaning espiritual? Mga pagpapahirap ng relihiyon, ng religious establishment. Pagpapahirap sa tao dahil sa kasalanan, parusa, mga multa, at mga kung ano-anong kailangan mong gawin para makabawi ka sa iyong kasalanan. Pagpapahirap ng relihiyon, hindi lang dahil sa nagawang kasalanan, kundi para rin sa kalangitan at kabanalan na inaasam. So maraming mga pagpapakasakit, kuminsan ay maraming mga pagsusuhol, pagbabayad, maraming gagawin ng tao. Una, upang mabayaran ang kanyang mga kasalanan, at pangalawa, upang makagamit ng gantimpalang ipinangangako ng relihiyon para sa lahat ng mga masunurin. At buong diing tinuligsa ni Jesus ang mga sobra at mga di kailangang pagpapahirap ng relihiyon, ng simbahan, ng templo, pagpapahirap ng mga regulasyon at tradisyon sa mga tao. Hindi tumindig ang Panginoon upang sundan lang niya ang mga alituntunin na ibinigay ng mga nauna at nangingibabaw ng mga religious leaders na sa tingin ng Panginoon ay lumabis na at pahirap na sa tao ang ibinibigay, hindi na pagpapala, kundi halos sa isa ng sumpa, ang pagsakal, pagsiil, at pagtatali sa kanila ng relihiyon. Mateo 23, 2-4, ito'y sinasabi niya sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa. Sabi ng Panginoon sa mga taong bayan, huwag tularan niya mga religious leaders na yan. Pinagpapasan nila ng mabibigat na dalahin ang mga tao. Jesus engaged the abuses of the religious establishment that caused misery among the people instead of giving them comfort and giving them care and shelter. Napapagod ang mga tao upang paglingkuran ang relihiyon at hindi sila nakikinabang ng kaayusan at kagaanan dapat na ibinibigay nito. Sa Mateo 23:15, sabi ng Panginoon sa mga religious leaders, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit, kung ito'y mahihikayat, ginagawa ninyo siyang masahol pa kaysa sa inyo. Kaya lalong may dahilan para siya iparusahan sa impyerno. Napakabigat ng mga pangungusap na binitawan ng Panginoon na atin lamang siyempre mapapaniwala ang totoo sapagkat siyang may sabi. Sabi niya, kayong mga relihiyoso, ang dapuan ninyo, ang maturuan ninyo, ang mahikayat nyo, ginagawa nyo pang doble ang kasamaan kaysa dati. Mas binibigyan nyo pa sila ng dahilan para maparusahan sa impyerno sapagkat isang sumpa ang inyong impluensya sa kanila. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Sapagkat nagiging mapagpanggap, mapanghusga, at mapagmapuri sa sarili ang nasasakupan ng ligaw na pagkarelihiyoso. Kung ang Panginoon ay may pinagalitan nung siya ay nandito sa lupa, hindi ang mga makasalanan bagamat itinutuwid niya, hindi yung mga possessed bagamat pinalaya niya. Ang pinagalitan niya ng husto ay mga religious leaders, mga nangunguna sa relihiyon, na sa kanilang mga kahigpitan, sa kanilang mga makikitid na pag-iisip, ay pinahirapan ng tao at lubhang pinasikip ang daan patungo sa kalangitan. At sila, sa halip na maging pagaan, ay nagiging pabigat sa kapwa. Nagiging pabigat sila sa mga converts, sa mga nasasakupan nila. The needless burdens imposed by the religious establishment would be revolutionized, changed, and removed by the Jesus movement. Kaya hindi natuwa sa kanya ang templo. Hindi natuwa ang mga Pariseo, hindi natuwa ang mga religious leaders, at sila ang nagbalak na siya ipapatay. Sapagkat kung ang Panginoong Hesus ang masusunod, babaguhin ang pamamalakad ng relihiyon, palalayain ang tao sa sintas at tali ng mga pare, paluluwagin ang kanilang isip upang maraming magkasyang mga ideya at pagagaanin ang kanilang buhay, palalayain sila sa napakarami mga regulasyon, mga pagbabawal, pagpupulis, pagbabantay at pagpaparusa. Jesus was a revolutionary man, a revolutionary messenger from God, the revolutionary Son of God in His spiritual approach. Ang ministry ni Jesus ay ang pagbibigay ng kapahingahang espiritual, kapahingahang emosyonal. Sabi niya sa verses na binasa natin sa English, you will find rest for your souls. Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. You will find rest. Ano ang pagpuna nito ng Panginoon? Hindi rest, hindi pahinga ang nakukuha ng mga tao sa relihiyon, kundi mga di kailangang pagdurusa at paghihirap na inaakala nila ay kinatutuwa ng langit, na ang kanilang mga kamangmangan ay pinagsasamantalahan ng mga nag-aral ng mga pare upang sila ay maging mga sunod-sunuran,
upang sila'y maging gatasan ng mga pera at pondo at mga libreng mga paglilingkod, mga pahirap sa tao na lubhang ikinalungkot at tinuligsa ng Panginoong Hesus. Kung gayon, anong kapahingahan ang pinag-uusapan? Unang-una ay kapahingahan sa makasalanang pamumuhay. Ano ang paraan ni Jesus para mapahinga ang tao sa kasalanan? Ang pagtuturo niya ng pagbabagong loob. Kaya sabi, you must be born again. Kailangan magkaroon ka ng bagong kalooban. Ang pagtuturo niya ng paghuhunos dili, na sinasabi sa Romans 12, renewing one's mind. Kailangan ng tao ay magkaroon ng bagong pag-asa, bagong pagkatao, bagong pag-iisip. At pagkatapos nun ay ang pagbabalik loob sa Diyos na siyang isinisigaw ni John the Baptist at maging ng Panginoon, repent. Kailangan ng tao ay tumalikod sa kanyang dating maruming buhay at magkaroon ng isang bagong buhay. Kinakailangan nun ang isang bagong religious approach. Kaya sinasabi, hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa mga lumang sisidlan, sasabog lang ito. Kaya sinasabi, ang pagbabagong loob na ito, ang pagbabalik loob sa Diyos, ay kinakailangan ng isang bagong religious structure. The structures of religion could no longer hold because they were no longer relevant to the people. They have become burdens. They have made idols out of their traditions, out of their little groups. They have become too congregationalists that the people who profess to know God and teach about God are actually demonizing each other and fighting and destroying each other. This was not the vision that Jesus had for His church. Juan 5:14, pagkatapos ito nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. So matapos pagalingin ng Panginoong lalaking ito, ang susunod niyang ipinayo, huwag ka nang babalik sa iyong kasalanan. Ganun kasimple. Walang judgmental approach, walang panguusig. Sinabi lang niya, magbagong buhay ka na. Lucas 5:32, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan, upang sila'y magsisi. Pagsisisi, repentance. At Mateo 3:2, ganito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo at talikuran ng inyong makasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So iba na, bago na, the kingdom of heaven is at hand. Ang kapahingahan na sinasabi ng Panginoon na dapat ay natatamasa ng bawat isang nasa iglesia, nasa kapatiran, kapahingahan mula sa gulo. Gulo na dulot ng kasalanan. Sa Juan 8:10-11, tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ang gulo ng buhay ng babaeng ito na nahuli sa akto ng pangangalon niya, gustong batuhin hanggang mamatay. Gusto yung gawin sa kanya ng mga tao. Siguro ipasok at labas ang mga lalaki sa kanyang buhay. Inaaway siya ng mga asawa nito. Nagtatago siya at nagkukubli, chinichismis. So ano ang ibig sabihin ng ang isa'y mapasama sa kapatirang Kristiyano ay ito'y magkaroon ng kapahingahan mula sa gulo ng buhay, sa pag-uusig at sa hatol ng kapwa-tao. Kaya nung gusto hatulan ng mga tao, itong babae, ang sabi ng Panginoon, kung sino man ang walang kasalanan ay mauna ng bumato. Ibig sabihin, ayaw niyang hinahatulan ng tao ang kapwa-tao. At kaya matapos nag-alis ang yung mga tao, naubos na, sabi ng Panginoon, may humatol ba sa iyo? Wala po. Sabi nyo lang ang dapat, walang humatol. Eh bakit sa loob ng Christian churches, puro paghahatol ang ginagawa ng kapatiran sa kapwa-kapatid? Puro chismisan, puro tuligsan. Pastor, alam niyo po bang yung isa sa choir ay querido? Bakit po ninyo nakukonsinti na meron tayong Bible study leader na naninigarilyo ang asawa? Bakit po tayo may pastor na drug addict ang anak? Yung mga Kristiyano na walang ginawa kundi pahirapan ng kapwa-Kristiyano, na pag naglilingkod ka, lagi kang hinahanapan ng butas para kapatalsikin. Hindi naman niya gagawin yung ginagawa mo. Sa Christian church, ang gusto ng Panginoon, pahinga. Pag napunta ang mga makasalanan, pag napunta ang mga nangangalunya, pag napunta ang mga drug addict, pag napunta ang may mga iba't ibang bisyo, dapat silang mapahinga. Hindi yung tutuligsain na naman, uukilkilin, bubulat-latin yung mga bituka, pag-uusap-usapan sa mga meeting, ilalagay sa bulletin board, pupulpituhin, at pagkatapos sisipain. Parang hindi yun ang calling ni Lord. Sabi niya, hali kayo ng mga nabibigatan, pagpapahingahin ko kayo. Anong pahinga ang aabutin kung sinichismis nyo? Kung mahigpit pa kayo sa Diyos, ayaw niya nang bigyan ng pagkakataon ng kapwa na makabangon, nagkamali lang minsan habang panahon na.
na pahihirapan. Gusto natin gumagapang sa lusak, lumuluha, duguan, humihingi ng tawad sa bawat isang hindi naman niya pinagkasalaan. Wala namang nare-restore sa ganitong klase ng mga pamamaraan ng mga Kristiyano. Dapat ang tao ay mapahinga hindi lang sa gulo, kundi pati rin sa usig ng budhi. Napakahirap dalhin yung inuusig ka ng yung budhi. Lucas 5, 8, 10. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya ay lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako isang makasalanan." Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag ka nang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin." Nakita niyo po ang style ni Jesus. Matapos makita ni Pedro ang kanyang kapangyarihan, natakot. "Layuan niyo po ako, makasalanan ako." Sabi ng Panginoon, "Huwag ka na matakot. Mula ngayon, tao na ang huhulihin mo, hindi isda." Hindi itinanong ni Lord, "Ano kasalanan mo?" Hindi ko tulad ng mga committee sa mga churches, uuriratin lahat ng kasalanan ng kapwa. Nung inamin na nung tao ko may kasalanan, hindi na inungkat. At hindi lang sa hindi inungkat, binigyan niya agad ng future. Yung tao, sabi niya, sa darating na mga araw, mula ngayon, iba na ang gagawin mo. Pinutol na niya yung kahapon. Huwag nang pag-usapan, huwag nang ungkatin. Ang mahalaga yung ngayon at darating pa. Yan ang pamamaraan ni Jesus na nalilimutan ng mga Christian churches. Kapahingahan ng tao mula sa kaparusahan. Colosas 3:13. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So the only answer of Jesus to sin is forgiveness. And then forget the past and move on to the future. Yun ang mahalaga sa kanya, hindi na yung maruming kahapon, hindi na yung nakaraan, kundi yung darating pa. Pag-asa, kaliwanagan, pag-ibig, pahinga. Unang Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. At kung sa biglang tingin mo mga kapatid, ay mga sugat pa, hindi yun ang nakikita ng langit. Ang nakikita ng langit ay ang dugo ni Jesus na nagpagaling na sa mga sugat na yon. Hindi marapat na ungkat-ungkatin pa, bulat-latin pa ng mga tao ang sugat na tinatakpan na nga ng dugo ni Jesus. Napakahalaga na magkaroon ng kapahingahan mula sa takot sa kaparusahan. Takot na mapag-usapan, takot na mabisto. Kaya tuloy sa mga Christian churches, ang marami sa mga tao ay kinakailangan pang magbalat kayo, magsuot ng mga maskara, itago ang kanilang mga sugat, itago ang kanilang mga nakaraan, sapagkat pag nalaman ng mga chismosang kapatiran, lagot sila. The vision of Jesus for His fellowship is that which gives rest. Kapahingahan din ang ibinibigay mula sa hatol ng Diyos. Hindi lang nilimot na, pinawalang sala pa. Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ito isang mapayapang relasyon na dapat ding maging modelo ng relasyon ng mga Kristiyano sa kapwa Kristiyano. Kahit pa nga ayon sa iyong mga tiktik at nagmamanman, may kasalanan tong kapatid na ito, ipasa Diyos mo, usapan nila yon. Hindi naman ikaw ang Diyos. Hindi naman ikaw sumulat ng 10 Commandments. Hindi ka naman perfect na pinagkakasalaan na nagkakamali. Bakit mo kailangang ungkatin? Ang mga Kristiyano ay dapat ding mapalaya sa hatol ng kapwa-tao. Hindi na dapat ang ganyang uri ng mga paghahatol sa loob ng kapatiran. Roma 14:4. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makahahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At aariin namin siya'y karapat-dapat sapagkat kayang gawin yon ng Panginoon. Ang relihiyon ay naging mapaghatol. Ang relihiyon ay nangahatol, kaya tinuligsa ng Panginoon. Ano pang kapahingahan ang ninanais ng Panginoon para sa kanyang mga anak? Kapahingahan mula sa pagpapahirap ng relihiyon na kanina pa natin binabanggit. Ang pag-aalis ng di kailangang pahirap, regulasyon at tradisyon. Mateo 23:3-4. Huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa, ang tinutukoy ng mga tagapagturo, mga Pariseo. Pinagpapasan nila ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yon. So pag
pagbabago sa lapit, sa method, sa approach, ang dalang mensahe ng Panginoon. Pagbabago sa pamamahala, filosofiya ng relihiyon, na ito'y maging pagaan, hindi pabigat sa tao. In other words, Jesus envisioned the church, a fellowship that was user-friendly. Ano ang pamamaraan o method ng ministry ni Jesus na marapat nating pag-aralan? Sapagkat tayo naglilingkod sa Kanya, dapat yung style niya ang ginagamit natin. Tulad ng, pag mayroong isang amo at mayroong siyang tsuper, dapat ang pagdadrive ng tsuper, kung anong gusto ng among pagdadrive. Dahil kayo nandun upang sundin ang kanyang kagustuhan. Ganon din ang mga lingkod ni Jesus, dapat kumilos ayon sa mga pamantayan ni Jesus. Isang pamamaraan niya ay ang pagpasan ng tao sa pamatok ni Jesus. Ano yung pamatok? Yung nilalagay sa batok ng hayop upang hilahin niya ang anuman, ang araro, ang karwahe, ang karetela. At sa Israel, uso yung dobleng pamatok, dalawang hayop ang magkatuwang sa kanilang hinihila. Kaya ang sinasabing, ang isutay ang pamatok ni Jesus, kapartner siya sa ministry. Yung style niya, sanin ninyo ang aking pamatok. Hindi pamatok ng iba, hindi pamatok ng mga mapagdominang mga karakter, kundi pamatok ni Jesus, style ni Jesus. Isa pang pamamaraan niya ang pagsunod sa mga katuruan ni Jesus. Mateo 11:29, sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Kung may policy tayo dapat sa church, sa kapatiran, tiyakin nyo na policy yan ng Panginoong Jesus. Hindi policy ng kung sino paman, hindi policy ng kung kani-kaninong mga grupo, kundi policy ng Panginoon. Sapagkat ang policy niya magaan, masarap dalhin, nakapagpapagaling. At pamamaraan pa ni Jesus yung pagsunod sa kanyang pamamaraan. Ano ang pamamaraan ng Panginoon? Sinabi niya, siya'y maamo, siya'y banayad, mapagkumbabang loob. At sabi niya, magaan at madaling dalhin ang pasanin, ang pamamaraan, ang relihiyon ni Jesus. Ibang-iba sa paraan ng religious leaders ng kanyang panahon, at ibang-iba rin sa paraan ng ilang mga religious groups at leaders maging ngayon. Ano ang bunga ng ministry ni Jesus? Dahil sa kanyang kagaanan, kabaitan, kababaang loob, ang bunga ay kapahingahan ng espiritu at ng kaluluwa. Kapahingahan ng emosyon, ng damdamin, ng kalooban. Marcos 5:15, paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit, at matinuna ang isip. Yung dating taong tinirhan ng libu-libong mga dyablo, matapos sa pagalingan ng Panginoon, ano nangyari? Umupo na. Kasi dati balisa, takbo ng takbo, ikot ng ikot. Ngayon nakaupo, tahimik. Nakadamit, so dating hubad. Matino, so dating hindi matino. Ito ang nangyayari sa dinadapuan ng ministry ni Jesus. Ang tao ay nagiging payapa, tahimik, panatag. Ito ang marapat na ating ibigay sa mga kawan na ibinibigay sa atin ng Panginoon, kayong mga leaders. Ito ang dapat na ibinibigay natin sa ating kapatid, kapwa-tao, na katulad din ng iba ay kasama nating naghahanap ng mga tunay na bunga ng kaharian ng Diyos. So ano ang ministry ng kapatiran? Ano ang ministry ng church? Bakit tayo narito? Ang ministry ng Christian Fellowship ay walang iba, kundi ang ministry ni Jesus mismo. Juan 14:12, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. So ang isang patunay ng pananalig kay Jesus ay ang paggawa ng ginagawa niya sa paraan niya, sa estilo niya, at siya ay banayad, siya ay mababang loob, siya ay mabait. Ang ministry ng kapatirang Kristiyano ay para sa lahat na nahihirapan, nabibigat ang lubha sa mga pasaning espiritual. Hindi namimili, hindi nagtatangi, hindi tumatanggi kaninuan. Sapagkat si Jesus ay nagbigay ng walang patakarang pagtanggap. Ang kanyang iglesia ay hindi tumatanggi kaninuman dahil lang sa gender o kasarian, dahil sa race o lahi, dahil sa wika, dahil sa kalagayang panlipunan o pangkabuhayan, dahil sa kasuotan, dahil sa anyo, kilos o gawi. Subalit ito ba ang nangyayari talaga? Minsan pa nagkakagulo mga usherette, meron pong naka-jogging pants, gusto mag-worship, papapasukin po ba namin? Basta huwag lang hubot-hubad. Papasukin ninyo. Kung naka-jogging pants, nagja-jogging lang siya dyan, hindi yung papapasukin dahil hindi nakakurbata. Wala kang hinaharang sa pinto. Liban nila kung may masamang balak at talagang gusto niyang guluhin.
At kung dumating siyang hubot-hubad, takpan mo ng kumot, papasukin mo pa rin. Hindi yung, ay, ang lalaki may hikaw, ay, ang babae maiksi ang buhok, ay, ang lalaki mahaba ang buhok, ang babae hindi nakapalda, puwera lahat, mga impacto sila. Hindi natin yan nakitang inisyo ng Panginoong Hesus. Inaanyayahan, tinatanggap, minamahal ni Hesus ang mga babae, lalaki, mga bata, matanda, mahirap, mayaman, makasalanan at banal, marumit malinis, may sakit at malusog. Ang lahat ng mga nasa pagitan din ito, welcome doon sa mga extreme. Ano man ang kanilang kanilalagyan. At welcome na welcome sa Panginoon ang mga latak, ang mga reject, ang mga outcast. Kaya naman napakaraming sumilong sa kanyang bubong. Kaya naman napakaraming pumunta sa kanyang bahay o iglesia, sa kanyang kapatiran, sa kanyang movement. Mateo 1:8. Sinundan siya ng napakaraming tao. Kayo man ba, hindi kayo susunod doon? Gusto niya bang sumusunod doon sa spiritual leader na 20 taon ka naglilingkod, pagkatapos 20 taon, nagkamali ka, talagang nahibang ka, na-inlove ka sa mali, meron ka naging kamalingan, naging drug addict ka, o ano mang ginawa mo, sisipain ka niya. Tiwalag ka. Baliwala ang 20 taon ng paglilingkod, baliwala ang iyong katapatan, ang pinakamahalaga lang, nagkamali ka, sipa ka. Sino naman nasusunod nga doon? Kung gusto niyo man, bahala kayo, pero hindi ganon si Jesus. Marcos 3:7-8. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan sila ron ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, at kung saan-saan pa. Wala naman silang physical temple, hindi kasya ang tao. Kahit saan siya magpunta, sinusundan, sapagkat ang taong uhaw sa pag-ibig, uhaw sa pagpapagaling at pagpapagamot, ay na tutugunan ang pangangailangan. Si Jesus, ang ministry ni Jesus ay naging kaibigan ng mga rejects ng religion. Lucas 7:34. Nang dumating naman ang anak ng tao, siya ay kumakain at umiinom, ngunit sinasabi naman ninyo, tingnan ninyo ang taong yan, matakaw, lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Nakita po ninyo ang pintas ng mga religious leaders kay Jesus, na siya daw ay matakaw, na siya ay lasenggo, at kaibigan ng mga makasalanan. Sapagkat sila hindi nakikisalamuha, hindi nakikidulog sa hapagkainan sa mga makasalanan. Sa kanilang makasalanan, puwera. Welcome ka lang sa aming society kung ikaw'y banal. Welcome ka lang kung ikaw ay tapat, kung ikaw ay malinis. Kung marumi, hindi pwede. At kahit malinis ka ngayon, dumimi ka bukas, puwera ka na naman. Ito ang kanilang mga patakaran. Pero si Jesus, tinawag na kaibigan ng mga makasalanan. Mateo 10:10. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila ay magkakasalong kumain. Pansinin ninyo mga kapatid, palagay ang loob ng mga makasalanan kay Jesus. Palagay ba sa inyo? Yung mga naninigarilyo, pag nakita ang pastor, nilululun, pati upos. Kasi papagalitan ako ng pastor, hindi bali nang mapaso ang aking alangala, lalamunin ko ito. Yung mga nag-aaway na mag-asawa, sampalan sa bala, pag doon ng pastor, magandang umaga po, pastor. Pagtalikod, sampalan ulit, pak. So, inililihim nila ang tunay, sapagkat hindi sila tatanggapin kung ganun lang sila. Pero sila'y mga makasalanan, palagay ang loob kay Jesus. Isipin niyo mga kapatid, anong uri ng ugali, asal, kilos, mayroon si Jesus para pumalagay ang loob ng mga makasalanan. Pero hindi niya kinonsinti ang kasalanan, hindi niya in-encourage ang kasalanan, in fact, pinagbabago niya yung mga loob ng tao, pero palagay sa kanya. Hindi asiwa. Marcos 2:17, narinig ito ni Jesus, kaya siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So dapat ganun din ang mga pamantayan ng mga iglesia Kristiyano. Talagang meron tayo dapat na attraction. Meron tayo dapat na openness to people who are away from God. Pero kung lagi ka nalang naka-close neck, naka-long sleeve na para kang ibuburol, kulang na lang ibulak sa ilong. Kung lagi kang formal, may tumutugtog lang, that's demonic, that's evil. Lahat ng pagkain ay pinipili. Lahat talaga ay bawal, lahat ay bawal. Paano magiging feeling welcome ang mga malayo sa Diyos? So dapat bandal na sila para sila mag-qualify lumapit. Ang ministry ng church, ng kapatiran, ay may rapat magpalaya
Siyempre sa kasalanan. Hindi mangusig. Hindi magdagdag sa guilt feelings ng tao na pinapagaan nga ni Jesus. Hindi magparusa, manghusga at magtiwalag. Lucas 6:37, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo patatawarin din ng Diyos. Ang ministry ay marapat na magpalaya sa pagpapahirap ng relihiyon. Padaliin, huwag pahirapin ang paglapit sa Diyos. Hindi kailangan may dress code. Bagamat dapat may disente upang hindi magkasala ang iyong kapwa at huwag maakit ang kanyang atensyon ng iyong kung ano-anong mga pinagsususuot. Pero dapat hindi masyado tayong concerned sa ganyang mga panlabas sa mga anyo. Mateo 23:13. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. At sa mata ninyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Ang seselan nyo sa mga walang kwenta at maliliit na bagay, pero maraming malalaking kasalanan kayo napapalampas at ginagawa. Yan ang tuligsan ng Panginoon sa religious establishment. Mga taong keseselan sa mga doktrina ABC, pero ang dami rin naman nilang mga nilalabag. May mga paboritong doktrina, may mga paboritong kasalanang usigin, may mga paboritong tanggihan, pero marami ring nilululon. Ang ministry ng church ay ang pagbibigay ng kapahingahang espiritual at emosyonal. Meron tayong pananagutan sa isa't isa, mga kapatid, na magbigay ng pahinga. Paano mapapahinga ang sinuman kung ang church ay parang pulis, parang intelligence network, parang quality control, parang sanidad, parang quarantine, maraming nare-reject. Kaya kung minsan ay may tatawag sa atin, Pastor, meron po kayong isang worker, meron po siyang kasalanan at alam ko. Sabi ko, ako ay pastor, hindi ako pulis. Sa akin, ang dinidibdib kong trabaho, pag-aralan ng salita ng Diyos at ituro ito sa pinakamabisang paraan, aabutin ng aking kakayahan. Ipanalangin ang nakikinig nito na tanggapin ito at maliwanagan ng Espiritu, subalit hindi ko sila mamanmanan kung sinusunod nila ito. Hindi ko sila ipapahiya kung nagkukulang sila sa pagsunod nito. Patuloy ako magtuturo, mga ngaral at mananalangin. Umaasa na ang pinakababuti yung mangyayari. Subalit kung ito hindi nagaganap, patuloy na aasa pa rin mananalangin. Hindi ipapatawag ang tao, hindi hihiyain, sapagkat pahinga ang dapat ibinibigay ng church. Paano mapapahinga kung puro manmanan, espiyahan, sumbungan, chismisan, husgahan, imbestigahan, litisan at tiwalagan? Walang mapapahinga. Jesus welcomed everybody. Jesus welcomed even the sinners, so-called. Delivered, taught, and loved them, and did not judge them. Kahit na nga yung babaeng nahuli na sa akto ng pangangalo niya, may humusga ba sa'yo? Wala po. Ay, hindi rin kita husgahan. Tigilan mo na yung buhay na yan, magbagong buhay ka na. Ang laging mahalaga sa Panginoon yung darating pa, yung pag-asa. Sabi niya, sin no more, stop sinning. So minsan man huwag tayong magkamali na kinukonsintihin ng Panginoon. At huwag din kayong magkamaling kukonsintihin ng church o i-encourage ng church ang kasalanan. So sinners, do not abuse this kindness of the Lord. Yung mga nabubuhay sa katigasan ng ulo, lumalabag sa mga pinaka-basic na mga moral requirements, do not flaunt your sin. Habang mahaba ang pasensya, pinapanalangin at tinutulungan tayo ng iglesia, we must be humble and contrite. Meron diyang mga nagkakasala na lumabag na sa pinakamanga masisela ng mga utosan ng Diyos, nakataas noo pa, mayabang pa, hindi man lang humihingi ng tawad sa kanyang mga kasamahan, hindi humihingi ng tawad dahil naabalan niya o kaya ay na-offend niya, wala man lang pakialam. Habang mabait ang Diyos, hindi naman ibig sabihin ng lisensya para tayo umabuso. Sa katunayan, habang nagiging mabuti sa atin yung church, dapat naman lagi tayong lalong maging mapagpakumbaba. Tanggapin natin mga pagkakamali and to surrender ourselves and submit ourselves to correction, to restoration. Sa church, pag may nagkakamali, lalo't malaking pagkakamali, gumagawa tayo ng programa ng restoration, pero hindi natin ipagpipilitan. Kung ayaw niya umattend, anong magagawa mo? Hindi mo ipipilit. Pero kung iibigin niya, handa yon at available yon. Ang Diyos man ay hindi namimilit. Ang Diyos man ay nagbibigay sa atin ng malayang pagpili.
Pero ang church nagbibigay ng option na kung pipiliin ng tao na siya ay ma-restore, madisiplina, na siya ay makausap, na siya ay mabigyan ng payo, yan ay available. Repent and seek restoration if you have sinned against yourself, against God, and against the church. At dapat tayo mahigpit sa sarili. Subalit, hindi naguhusga sa kapwa. Mga members ng church, huwag niyong ilagay sa alanganin ang katayuan ng inyong mga pinuno na sila'y napipintasan tuloy ng iba't ng mga tagalabas dahil ipinaghahalandakan nyo pat idinidisplay nyo pa ang inyong kuminsan ay mga katigasan ng ulo. Habang binibigyan ito ng tugon ng kabutihang loob, kababaang loob at kabaitan, huwag itong samantalahin at huwag ilagay sa alanganin ang mga namumunong nagmamahal sa inyo. Ano ang marapat na pamamaraan ng church? Ang pamatok ni Jesus, hindi ang pamatok ni numan. Ang katuruan ni Jesus, hindi ang katuruan ng sinuman. Maging ang mga ibang katuruan at halimbawa sa Biblia ng ibang Bible characters ay nararapat iangkop, ibagay, isunod sa pamatok, sa paraan at katuruan ng Panginoong Jesus. Si Jesus ang anak ng Diyos. Siya ang Panginoon, siya ang guro, siya ang tagapagligtas. Ang pamamaraan niya ang dapat pairalin sa iglesia niya. The canon of Jesus should be standard by which other teachings are to be canonized. Biblical examples, teachings, and commandments become authoritative only when in agreement with, only when consistent with, only when based on the teachings of the Lord Jesus Christ. Sa lahat ng mga karakter sa Biblia, isa lang ang hindi nagkasala, isa lang ang ganap, isa lang ang perfect, ang Panginoong Jesus. Ang halimbawa niya, ang estilo niya, ang marapat sundin, hindi ang estilo ng mga taong naglakad sa balat ng lupa, ginamit ng Panginoon sa iba't ibang paraan, ngunit mga taong hindi ganap, mga taong hindi perfect, mga taong katulad din natin. Unahin ninyo pangibabawin ang katuruan ng Panginoon kaysa katuruan ng kung sino-sino, maging ang mga kung sino-sinong ito ay matatagpuan nyo rin sa Biblia. Kahit gaano kadakila ang mga patriarchs, may mga kapintas at pagkakamali. Kahit gaano makadiyos ang mga propeta, may mga panahon din ng pag-aalinlangan at pagkakamali. Tanging si Jesus, ang kanyang katuruan, ang kanyang halimbawa, ang dapat na maging standard dito po sa atin. Dapat siyang masunod. So ang church ay dapat maamo, banayad, magaan, mapagpakumbaba, mapagtanggap ng walang patakaran, mapagkupkup sa mga nagkakamali. Mabuti, mabait sa mga latak, sa mga reject, sa mga nagkamali, nalilito, sa mga tinatawag na marumi at mga sugatan. The Church of the Lord Jesus is a hospital. It is a daycare. It is a home, an institution. It is a shelter. It is a rescue mission, not a display window of perfect merchandise. Ang mga taong nasa church ay hindi pang display at inaalis mo doon pag hindi na pwedeng i-display dahil may dungis, dumi o kapintasan. The church is not a display window, it is a hospital. It is presumed that people have illnesses, that they are sick, meron silang mga kapintasan, kaya sila nasa church. Ang church ay PGH, hindi Rustans. So may mga sakit, may mga dugo, may mga sugat, welcome. Hindi pwede sabihin, umalis ka rito dahil kahihiyang ka ng church na ito. Nakakalimot tayo kung anong kahulugan ng church. Mateo 12 hanggang 13. Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo't unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ang bunga ng ministry ng church ay marapat na kapayapaan, katahimikan, kapanatagan. Lucas 4:18. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. At ano yon? Laya ka na. Yun ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Nino? Ang mga inaapi ng relihiyon. Kinakawawa, inaalila, at pagkatapos ay isinusuka kung nagkakamali. Roma 14:17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Ang title po ng ating pagtitipon ay dito po sa atin. What do we mean by dito po sa atin? We mean, this is the way we do things.
Dito sa atin, ganitong style natin. This is the way we do church. This is the way we live our Christian lives. This is the way we are. Because this is the Jesus way. Dito po sa atin, ang kahulugan ay pagtanggap sa kapwa-tao, sino man siya, ano man siya. Pagtutulungan natin upang pare-pareho tayong gumaling, lumakas, sumaya, maging mabunga, makadiyos, at lahat tayo'y mapalapit sa kaharian ng Diyos. Dito po sa atin, ang ibig sabihin ay pagpapatawaran, pagmamahalan, paglilingkod sa Diyos, pagiging tulad ni Jesus, pagmamahal at pagtulong sa paraan ni Jesus. Yan ang kahulugan, mga kapatid, ng day-by-day Christian ministries. Ministries of kindness, ministries of humility, ministries of support to one another. Ministry na pinapagaan ang pasaning espiritual ng kapatid. Di kailangan magmaskara ang kapwa sapagkat tinatanggap ang kapwa-tao tulad ng pagtanggap ni Jesus. Nagtutulungan sa paglalakbay tungo sa ganap na kalooban ng Diyos. Kaya sa mga tagalabas, sabihin sa iba ng mga nabibigatan, dun po kayo sa amin. Bakit tayo nag-aalok na dun po kayo sa amin? Ang ating mga evangelism classes, ang ating mga rally, ang ating mga soul winning. Kung guguluhin lang natin sila, kung naging member na natin. So pag may nagugulo, dapat ang inaalok natin, doon po kayo sa amin. At ganito ang paraan namin. At sa loob ng ating pamilyang ito, sabihin sa kapamilya sa day by day, na nagpapabigat sa espiritu ng kapatid, dito po sa atin ay hindi ganyan. Sapagkat dito po sa atin ay paraan ni Jesus ang ating gagamitin. So pag may nagchichismis, kapatid, dito po sa atin ay hindi bagay yan. Hindi, ano po ang latest? No? Hindi ganyan dito sa atin. Magmahalan tayo, maiksi ang buhay para pahirapan ng isa't isa. Magtulungan tayo, pagaanin natin ang loob ng kapatid. Ganyan dapat ang ministry na dito po sa atin. Mabuhay kayo at ang Panginoon. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang dito po sa atin. Kung kayo po ay na-bless ng programang ito o may comments o suggestions, mag-text sa Radio Listener Text Liwanag. Type RL space name space address space ang inyong mensahe at ipadala sa 0917-549-2624.